patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ngayong umaga, gwardya! Hindi na gwardyahan ang kinakasama. Kaya sa mismong kapatid niya, si girl ay sumama. Umuwi ako tapos nakita ko na magkasama sila sa loob ng room namin. Talagang doon na sumiklab yung galit ko. Yung time na yun, wala po nangyari sa amin. Sabay yung time na pumunta siya sa amin, sa boarding house ulit na panibago, yun po may nangyari sa amin. Saan kaya hahanto ang magulo nilang kwento? Ang lalaking yan, sinungaling yan. Ay nako, ayoko magsalita. Siya po yung una naggusto sa akin. Nahulog lang po talaga ako yun. Kung ako ng loko, siguro pwede pa yun. Pero pagka yung babae na talaga, tingin ko hindi po pwede. Harapin natin at pag-usapan yan dito lang sa nag-iisang Barangay Hall on Air ng Bayan. Face to face! Sausawero, Sausawera! Let's get ready for Sausawa! Harapan na naman tayo mga kapatid! Sugod na! Isang oras na naman tayo magsasama dahil face to face na! Nako! Sana nga sila ay magpate! Wala na sanang labanan! Usapang matino na lamang! Tara't samahan niyo na kami! Come on! Naku, sadyang makulay ang nagparang buhay. Tayo magharapan, ating pag-usapan. Aminan, awayan at magugkayan. Gusto mo bang makisawsaw na ng kaibigan? Mga yan ay Mga kapatid! Ano ang pinagigiliwan tuwing umaga? Sinong sisimao? Sinong ngingiti? Face to face! Huwag mong talikuran! Harapin mo face to face! At ngayon, heto na ang First Lady ng nag-iisang Barangay Hall on Air, ang pambansang kapitana, Chang Ami Perez! Hello, hello! Kamusta, kamusta mga kapatid at mga kasawsawan? Abay sana kahit mainit ang panahon, hindi naman mainit ang ulo ninyo. At huwag sanang iinit sa ating issue. Bakit kanyo? Isang gwardyang araw ang hindi nagawang gwardyahan ang kanyang kinakasama. Pero ang masakit nito, sa mismong kapatid pa niya sumama. Oh no! No. Nakaka-bother si brother. Kay brother, sumama, Hans. Say mo dyan. Naku, Chang, bothered talaga, Kes! Abay, parang bantay sa lakay ang nangyari, ah! Naku, mga sausawero! Anong sa inyo? Ready na ba you, B1 and B2? At para syempre, bahagian ng makabuluhang payo ang ating mga bisita. Nandyan pa rin po si Attorney Presida Rowena Acosta. Father Sonny Merida. Dr. Camille Garcia. Sila po ang pinakamamahal nating trio tagapayo. So, mga kapatid, what are we waiting for? Let's make it a come on! Face to face na! Sa trabaho, isa po siyang matinik na security guard. Pero bakit ang sarili niyang kapatid at kinakasama, abay nalusutan siya? Paanong nangyari yun? Pakikwento po sa amin. Robelito Billy Seno. Pasok! Wow! Ang ganda ng katawan ni Kuya Billy. B1? B2? Billy. Billy. Oo, Kuya Billy, pwede ka pala dito pagka-absent ito. O kaya yun. Parang ayaw na tuloy mag-absent nung dalawa. Ilang taong ka na, Kuya Billy?
32 na po ako. 32. Gano'ng katagal na po kayong magiting nating security guard? Gano'ng katagal na? From 2007. 2007 hanggang ngayon. 5 So ilang years. mga 5 years na Yes, po. ma'am. Okay. So kamusta naman ang trabaho? Okay naman po. Okay naman po. Sa ngayon kasi, bali, nasa security officer na ako. Aha. So, dati nagsimula ako bilang security guard. Tapos, So medyo mataas na po Apo. ang inyong posisyon. Yes, ma'am. Nabanggit ko kasi nung tinawag ko kayo na kayo po ay parang nasa lisihan. Sino po bang nakasalisi sa inyo? bali, ang nangyari nun, nung nauna ako dito, kasi magkabady kami na tayo, magkasunod kami. Sabi niya, kuya, sunod ako dyan. Dahil, Mas matanda ka. Oo. Siyempre, namimiss kita, tsaka gusto ko rin sa Manila. Sabi ko, sige, punta ka. So, pumunta siya, pagkatapos... Tumira siya sa'yo? Oo. Okay. Ano pa pangalan ng kapatid mo? Neo yung... Si Neo? Si Neo. Okay. So, nung dumating si Neo, okay naman ang lahat-lahat. So, nung dumating siya, natuwa ako dahil siyempre magka-body-body kami. Kasi kami kasing dalawa, Chang, parang ano kami niyan eh. Para kaming Parang magkabarkada. Batman and Robin, Oo, gano'n. parang ganon, Oo. parang ganon. Sige. Tapos? Etong 2009 ata ako, hindi ako pinakamali. Nagkagulo ng 2009? Hindi, nagkaroon na ako ng Parang ang hirap sabihin ba nung salita na yon? Nagkaroon ka ng... karelasyon. Bakit ayaw ng girlfriend? Mabigat ba yun pag girlfriend na? Kasi ma'am, ano na kami, parang nagsama kami. So parang kinakasama. Oo, kasi hindi naman kami Tumira kayo kasal. sa isang bahay. Opo, Nag-live-in kayo. Sino ito? Anong pangalan? Bali ma'am, ang nangyari, dinala ko siya doon sa bahay ko na nandun din si Neo sa bahay na yun. So itong babae nga to, anong pangalan? Joyce ang pangalan nito, ma'am. Joyce. May nabalitaan akong nangyari noong April 7 ng gabi. Anong nangyari noon? Bali, ito po kasi nangyari noon. Bali, na na-assign ako sa probinsya. Pagkatapos, may nag-text sa akin. Tapos kaya nga umuwi ako noong April 7. Anong tinext sa'yo? Sabi niya, kasi mayroon na akong pinapatingin-tingin sa bahay dahil siyempre alam mo naman ang duty ng security officer. Paminsan-minsan lang nakakauwi yan sa loob ng buwan. Naintindihan naman ni Joyce yung trabaho mo. Actually, naiintindihan niya po, Chang eh. So, gaano na kayo katagal na nagsasama? Nasa more or less 3 years na po eh. Matagal na rin. Siya ba ang pinakamatagal mong naging ka-relasyon? Opo, kasi yung iba po, hindi naman po kami nagsama as in parang husband and wife. Kasal na lang nga po yung kulang. May balak ka ba? Napakasalan siya? May balak po sana ako... Kaya lang may nangyari noong April 7. Oo, yun nga po. Anong nangyari? Anong text ang natanggap mo? Ito kasi sabi ko dun sa kapitbahay namin na parang nanay-nanay ko, napakitingnan-tingnan po yung Yung bahay. tsaka yung mga tao doon, gano'n. Kasi Bakit mo nasabi yon? Hindi mo ba pinagkakatiwalaan si Joyce o si Neo? Hindi kasi minsan umalis din si Neo, siyempre. Naiiwan si Joyce. Delikado nga naman din. Okay. So, yung parang nanay-nanay ko rin, nagsabi sa akin. Na ano po? Sabi niya, Bill, parang medyo close naman masyado ata itong dalawa na to Naniwala ka ba? Siyempre, hindi naman ako dun sa naniwala tinext? sa una dahil siyempre, natural lang naman na magka-close sila dahil kami-kami lang naman Kumbaga, doon. parang lumalabas, brother-in-law niya, bayaw. So baka iba lang So, yung sabi ko, interpretasyon nitong kapitbahay ninyong sinanay. Si nanay. Di sabi niya, kinausap mo ba si Joyce o si Neo tungkol doon? wala, hindi ko na inano kasi hindi ko na sinabi dahil siyempre sa akin naman iniisip ko hinala lang naman ako. So ngayon sabi na lang nung nagsabi sa akin, sabi niya, di mas maganda siguro pasyal. Uwi ka, tingnan mo. So umuwi ka bigla? Yun na yung umuwi ako. Anyari? Oo, yun. Nasko, kinakabahan ako. Oo. Ano nangyari pag uwi mo? Siyempre, daan-daan ako dahil medyo naano rin ako eh. Sabi ko, baka tingnan ko nga. Naapektuhan ka rin, Oo, aminin mo. naapektuhan din ako. So parang medyo napraning ka din. Ganun So po. pag uwi mo, sumilip ka muna, parang detective. Opo, Oo, ganun parang talaga ganon. ginawa ko, oo. Saan ka unang sumilip? Sa bintana? Sa pinto? Una sa dingding muna ng... Dingding? Tapos sa May bintana. butas po ba yung dingding? Meron po, Silip meron. kayo. Oo. Anong nakita niyo pag silip niyo? So pag silip ko, nung siyempre... medyo Malabo-labo. Yung side medyo dito sa paanan ng kama. Mhm. So hindi ko masyadong maklaro kaya lumipat ako sa may bintana. Oho. So nakita ko yung dalawa. Oo, nakita ko.
Kaya doon ako nagalit. Nakita mo sila na ano, paano, nanonood ng TV? Nakita ko sila na yung Joyce nasa nakaupo Nakaupo yung Joyce. sa kama. Oh. Oo, sa kama. Sa kama. Oh. Kama nino? Kama ni Neo? Kama nyo? Kama namin. Okay, tapos? Tapos itong ano naman, itong utol ko naman, parang nakahiga dito sa ano niya. Oh, baka nawalan kayo ng unan. Hindi kaya? Kung ano doon ng unan, siyempre So anong ginawa mo? Sinugod mo yung dalawa? Ay, siyempre ma'am, ano na ako doon. Galit na ako doon. Kung si Joy, nasali ako, tapos binugbog ko talaga yung utol ko. Gusto sana magpaliwanag yung utol ko ng time na yun, kaso lang talagang... Hindi mo siya binigyan ng pagkakataon na makapagpaliwanag. Wala na siya Pinaalis kasi... mo sila? Hindi, yung utol ko lang. Oh, bakit si Joyce? Ay, nagsasabi na wala namang nangyari, ganito, ganun. So baka naman wala naman din talaga ngang relasyon. Ay, hindi ma'am, nakahiga. Anong sinabi ba ni Joyce? Meron o wala? Sabi niya, hindi naman, wala namang wala namang... Sabi ni Neo, wala din. Ay, si Neo, sabi niya, wala kuya. Kaso lang, binugbog ko na. Siyempre, galit na ako eh. So ang tanong ngayon, talaga nga bang nasa lisihan si Kuya Billy ng kinakasama niya at ng kanyang kapatid? Baka naman wala rin talaga. Kunin mo na ang pagkakataon na ito na makapagpaliwanag, Epifanio Neo Seno. Pasok! Diretsa ang tanong, may relasyon kayo ng Joyce? Meron po. Akala ko sabi mo wala. Sandali lang! Ang laki po ninyo, Mang Billy. At ang bigat nung boats nyo. Ang bigat nung shows. Oo, kaya parang kinakabahan ako. So, paanong nangyaring naging kayo nung Joyce? Alam mong karelasyon yon ng kuya mo at 3 taon na sila. Kasi po nasend po sa Laguna. Bali po, nagkaroon kami ng banding doon po sa bahay na. Bonding? Bilang? Siya po yung nagluluto sa mga pagkain na ano. Hindi kaya't ang nangyari parang iba lang ang pangunawa noon sa pakikitungo na ginawa ni Joyce. Ano kaya ang nagbanding na nangyari yun? Nagbanding talaga sila? Alamin natin yan. Magbabalik po ang Face to Face. Tuluyan mo na nga bang nakalimutan si Kuya Billy? Bakit? Actually po, nung umpisa pa lang po, hindi ko naman po talaga siya mahal. Oh, bakit mo siya sinagot? Sinungaling ka talaga eh. Kumbaga po parang wala lang din po talaga ako sumatakban. So, kaya ko siya para may makamit talaga. Don't go away, magbabalik ang Face to Face dito sa TV5. Chemicals can damage hair and cause split ends. But I've got Pantene's Gold Standard in Hair Health. All new best ever Pantene Total Damage. Namin ni Joyce na hindi niya mahal si Billy at pinailangan lang niyang sagutin dahil wala siyang matitirhan. Bakit wala kang matitirhan noon? Wala kang makakapitan? Bakit? Actually po, sinubukan ko pong makipagsapalaran dito sa Manila kasi Saan ka galing? sa province po namin sa Nueva Ecija. After ko pong makapag-graduate ng high school, nagpunta po ako dito. So mga ilang taong ka lang noon? 16 po nung pumunta ako dito sa Manila. Tapos po, yun, nakilala ko si Billy. Joyce, nasaan ang mga magulang mo? Hindi ko na po alam. Bakit hindi mo alam? Bata pa lang po ako nung iniwan po kami nung magulang ko. Iniwan kayo. Bakit kayo iniwan? Actually, yung papa ko po, naghanap ng, para pong nagkaroon siya ng babae. Tapos after po nun, binigay po ako ng mama ko dun sa lolo ko po. Ilan ba kayong magkakapatid nga? 4 po. So kayong 4 iniwan?
Hindi po, ako lang po yung binigay ng mama ko dun sa lolo ko. Bali po yung mga kapatid ko, hindi ko na rin po sila nakita. Hindi mo na rin alam kung nasaan sila. Opo. Kaya din po ako lumuwas na Maynila. Yung dahilan din po kung bakit ako lumuwas dito sa Manila para hanapin po yung mga kapatid ko. Oh. Napag-alaman ko, Joyce, na lahat ng nagiging karelasyon mo may edad sa'yo. Bakit? Siguro po hindi lang din po ako ganun. Kumbaga, ayoko po nung kaising edad ko or mas bata sa akin. Ilang taon ka na ba ngayon? 20 po. Ilang taon na si Neo? Ilang taon ka na, Neo? 29. Ha? 29. So, paano naman nangyaring naging malapit kayo sa isa't isa? Ano po kasi, nung umalis po kasi si Billy na nadestina po siya sa malayo. Bali, siniyon na lang din po yung araw-araw kong nakakasama. Halos kami lang po talaga yung magkasama sa loob ng bahay. Hindi mo ba naalala na siya ay kapatid ni Billy at parang lumalabas? Technically, dapat brother-in-law mo siya. Opo. Nung una po, pinipigilan ko po kasi alam kong mali. Pero may nararamdaman ka na para sa kanya. Hindi naman po nung una agad na ganun. Kumbaga, nung umalis na siya, tapos kami na lang dalawa na... Nag-bonding daw kayo. Ano yun? Yung Ano yung bonding na yun? Maling talaga kayo. Bakit ginawa niyo sa akin to? Billy. Utang na loob, Billy. Kayo ba ni Neo ngayon? Opo. Mahal mo si Neo? Opo. Ang tanong, mahal ka ba kaya ni Neo? Hindi po, hindi po. Umalis si Neo nung gabing yun na nahuli kayo. Opo. Bakit nagpaiwan ka? Kung talagang mahal mo siya. Nung una po kasi wala akong magawa. Piniiwan po ako ni Billy. Tapos, after po nun, bali mga halos 1 linggo lang po, nakapag-isip-isip din po ako na hindi ko po talaga mahal si Billy. Tapos kung magsasama po kami ng mas matagal, mas lalo lang din po siyang masasaktan. Hindi kaya ang parang nararamdaman mo lang, Joyce, kay Neo ay parang baka puppy love or sweet love, pero hindi ka naman niya kayang sigurong buhayin o manindigan. Nakikita mo ba yun sa kanya? Nagsusumikap naman po siya eh. Nagsasama na kayo ngayon? Hindi po. Actually po, umuwi-uwi din po ako sa tita ko. Pero nung pinaalis siya, sumunod ka? Or nung umalis siya, nung gabing nahuli kayo, sumunod ka ba? Hinanap mo ba siya? Hindi po. After 1 week po nung sumunod po ako sa kanya. Bakit ka sumunod? Yun nga po na na-realize ko na mahal ko talaga siya. Na mahal mo siya Opo. talaga. Tinanong mo ba si Neo kung mahal ka niya? Hindi po. Neo, mahal mo ba Opo, mahal ko po. si Joyce? Opo, mahal ko po. Okay. Yung mga naibigay ng kuya mo, kaya mong ibigay yun? Kay Joyce, yung mga pangangailangan, sa trabaho, sa pagsuporta? Opo, kaya kong ibigay po yung lahat na bagay na yun. Dahil mahal na mahal ko siya eh. Mahal mo siya. May kilala kang Jenaline? Meron po. Sino si Jenaline? Girlfriend ko po. Oh. Kanina tinanong kita, walang girlfriend. Meron po. Girlfriend. Ako ba niloloko niyo o niloloko niyo yung sarili niyo? Hindi ko lang na-misplace lang po. Ah? Na-misplace lang po kayo na. Bakit? Nandito lang naman ako. Paano nangyaring na-misplace ako? Naano lang po kayo na. Ha? May girlfriend po ako. May girlfriend ka. Sabi niya kanina wala, di ba? May girlfriend ka ba o wala? Meron po. Sino ang girlfriend mo? Ginalyn Angeles po. Jenaline. Doon ka ba tumakbo nung pinaalis ka ng kuya mo? Opo, doon po ako tumakbo kasi wala pa akong perang pambayad sa boarding house. Wala kang perang pambayad sa boarding house. Paano mong nasasabi ngayon na mahal mo si Joyce kung may girlfriend kang Jenaline? Sino ba yung Jenaline na yun? Abay, mabuti pa, alamin na natin. Narito po yung sinasabing, ewan po, girlfriend daw niya. Pero kanina tinanong ko, wala daw siyang girlfriend. Ito po ang nagbabayad ng inuupahan ni Neo ngayon. At bakit siya ang nagbabayad? Jenaline Angeles, pasok! Sandali lang! Jenaline! Sino
ka sa buhay ni Neo? Sandali lang. Sino ka sa buhay ni Neo? Girlfriend po niya. Girlfriend. Kailan pa kayo? Nung ano po, April 16 po, Anong taon? 2011. Last year pa. Ganon nakatagal. So, ibig sabihin, nauna ka bago si Joyce? Or pinagsabay mo, Neo? Hindi po kasi yung time na yun na kakilala ko sa friend lang muna kami po. Yung May 2010, kaibigan pa lang po kami yung time na yun. Aha, tapos? Hindi ko rin po siya, hindi ko po binanggit sa kanya na girlfriend ko siya, ano. Girlfriend ko po siya. Hindi mo binanggit kay Joyce. Mo binanggit tapos nakipag sweet bonding ka pa kay Joyce kung may girlfriend ka na pala. Kasi po, mas mahal ko po si ano eh. Si Joyce talaga eh. Mas mahal si Joyce pero may girlfriend na Jenaline na nagbabayad ng inuupahan niya. Tama ba ako? Parang ganon. Bago lang naman po ngayon ano. So si Jenaline ang totoong girlfriend ni Neo at itong si Joyce naman ang totoong mahal niya. Abay, tatalakayin pa nga natin ang kaguluhan na yan sa pagbabalik po ng Face to Face. Wow. Ang bigat nung bell. Ang bigat nung shoes. Miss Amy. Iring araw, umubra ang tindi niya bilang security guard sa pagbabantay dahil sarili nga niyang kapatid ang sumalakay sa kanyang kinakasama. Neo, anong dahilan bakit nagpunta ka ng Maynila? Kasi po gusto ko talagang magkaroon ng trabaho. Saka makita ko rin si Kuya dito. Kasi parang kaibigan na po. Gaano mo kamahal ang kuya mo? Mahal na mahal po talaga. Oh, kung mahal na mahal mo si kuya, anong nangyari na imbis na bantayan mo yung Joyce, alagaan mo yung Joyce bilang parang magbayaw kayo, nangyari ay higit pa doon. Bakit? Hindi lang po talaga napigilan sarili ko kaya nagawa ko yung maling... Bakit hindi mo napigilan? Kasi sobrang sweet namin sa isa't isa. Saka nakita ko sa kanya... Paanong nangyaring naging sweet kayo, Neo? Alam mo nga na girlfriend ng kuya mo yun. Siya po yung naghain ng pagkain ko, sabay... Kaya kailangan kanyang paghainan kasi syempre siya lang yung babae doon. Parang ikaw yung kapatid ng kinakasama niya. Naturalesa, inaalagaan ka lang din niya. Baka naman binigyan mo lang ng ibang kahulugan. Hindi po kasi minsan, yung bonding namin parang may kasama pagmamahal na rin eh. Anong banding? Susubuan ka ng pagkain. Ba't kailangan ka makipagsubukan? Jowa nga ng kuya mo yun. Neo, naiintindihan mo ba ako? Opo. Paano mo liligawan yung isang taong alam mong ang karelasyon ay kuya mo? Kasi nadala po ako ng mga mga kaibaitan niya. Parang hindi ko pa ako sa ibang mga babae. Wala kang girlfriend? Wala po eh. Wala. Okay. Alam mo ba na nung gabing umuwi ang kuya mo, nakita ka niya na nakahiga ka dito kay Joyce. Nakahiga ka ba o hindi? Nakahiga po. Bakit ka nakahiga? Medyo nagkahalikan po kami. Attorney, dun po sa nangyaring nahuli nitong si Billy, ang kanyang kapatid, na nakahiga di umano dun sa hita ng Joyce, sa sarili ng tahanan, sa kwarto nila, at dun pa mismo sa kama. Ano po ang pwedeng gawin na pangdepensa naman sa kanyang sarili, itong si Billy, sa ginawa po ng kanyang kapatid na si Neo? Kasi ganito, no? Hindi kasal si Billy kay Joyce. Apo. So, yung Article 333 ng Revised Penal Code o adultery o pangangalo niya ng isang babae ay hindi po pwedeng maging applicable. Dahil para lang yun sa isang babaeng kasal na pwedeng idemanda ng pangangalo niya ng kanyang asawa. Dito ay walang pwedeng ikaso si Billy kay Neo. Siya pa nga ang pwedeng makasuhan eh. Nasaktan na daw po niya. Siya pwedeng kasuhan ng physical injuries. Natabig niya ho yung Joyce, tapos itong kapatid niya ay aminado siyang nabugbog niya dahil nga sa nagulat siya at dun sa sama ng loob po. Siya pa ang pwedeng makasuhan, si Billy. Makasuhan siya ng slight physical injuries
At siya pa ang pwedeng idemanda ng kanyang kapatid at ni Joyce. Yan ang problema sa mga lalaki. Nakikipagrelasyon, ayaw naman panindigan ng relasyon, ayaw pakasalan ng babae. O ayan, dumating ang sitwasyon. Hindi nga ho masabi yung girlfriend eh. Okay Kinakasama nga. lang daw. O, O, parang dumating ganon. ang sitwasyon, parang manika na hawak-hawak niya na inagaw sa kanya ng kanyang sariling kapatid. Di ba? Oo. Ganun lang yan eh. Kaya nakikita natin dito eh, parang aral to sa mga lalaki, Tiyang Ami. Ayan, hindi laruan ng mga babae. Paano kung kayo ang mapaglaruan? Nako, yun ang nakakatakot. At ayaw naman syempre din ng mga lalaki na sila ay maloko. Kaya naman mga kasawsawan, abay narinig niyo ang panig ng magkapatid na ito na mukhang umiibig sa isang babae. Ang problema nga ay naku, nagkasakitan na at mukhang may napalayas pang isa. Kaninong sitwasyon ba ang naiintindihan ninyo? Doon sa kuya na naunang nagmahal sa babaeng ito or doon sa nakababatang kapatid na talagang sinabi rin namang hindi niya kasi mapigilan ang kanyang puso at umibig nga rin siya sa parehong babae. Wala ba kayo o puti? Magbotohans tayo. Go! Naku, Chang, mukhang pati ang mga sausawero at sausawera ay nalilito dahil kitang-kita natin, hati sila. May mga nakataas na pula, may mga nakataas na puti. Kami tuloy dito ay parang gusto naming marinig pa yung mga mas malalim pang detalye ng ating kwento ngayong araw. Yan ang ating botohan. Ano nga ba ang nagtulak sa kanya para mawaglit sa isip niya si Kuya Billy at malibang naman siya sa kapatid nitong si Neo? Sagutin mo na ang lahat ng yan, Joyce Mesa. Pasok! Joyce, diretsa ang tanong. Tuluyan mo na nga bang nakalimutan si Kuya Billy? Bakit? Actually po, nung umpisa pa lang po, hindi ko naman po talaga siya mahal. Oh, bakit mo siya sinagot? Wala lang din po talaga ako kasing matakban. So, kaya ko siya inano para may makapitan ako. Bakit? Kasi nung lumuwas po ako dito, wala po akong ibang kamag-anak. So parang napilitan ka lang na sagutin si Billy para meron kang masamahan at meron kang matirhan. Opo. Kung kaya't pumayag ka kaagad na tumira doon sa kanila. Opo. So narinig natin ang sinabi ni Joyce, hindi niya mahal si Billy at paano naman kaya nangyaring si Neo na ang ka-close niya. Pero ang tanong, mahal din kaya niya si Neo? Alamin natin yan. Babalik po ang Face to Face. May kilala kang Jenaline? Meron po. Sino si Jenaline? Girlfriend ko po. Oh. Kanina tinanong kita, walang girlfriend. Meron po. Girlfriend. Ako ba niloloko niyo o niloloko niyo yung sarili niyo? Hindi ko lang na-misplace lang po. Ha? Na-misplace lang po ako yun. Bakit? Nandito lang naman ako. Paano nangyaring na-misplace ako? Facebook Sausawa na mga kapatid. Tots P. Camanso ay Chang Ami, isa po. Sabi ni Jenaline, boyfriend daw niya si Neo. Kung boyfriend mo na, bakit nakikipag-bonding ka pa, Neo, kay Joyce? Hindi ko naman siya sabi sa kanya na may nagkakaroon kami ng relasyon po sa bahay ni Kuya. So tinago mo yun kay Jenaline? Opo, tinago ko. Kung girlfriend ang turing mo sa kanya, dapat siya lang ang mahal mo at hindi ka na nakikipag-bonding sa iba. Kasi po parang hindi ko nakita sa kanya yung ano eh. Alin? Wala po nakikita sa kanya yung magandang ugali eh. Parang taray niya eh. Jenaline, so nung nililigawan ka, nandun na si Joyce? Pero wala pa po kami ng relasyon time na yun. Yung ni Joyce. Kasi yung time na yun, Hindi ka ba nalilito sa mga ginawa mong kalito-lito na ito, Neo? yung time na yun, wala pa kami relasyon talaga. Joyce, alam mo merong Jenaline? Ang alam ko lang po kaibigan niya lang si Jenaline. Kaibigan? Bakit mo alam na kaibigan? Napunta rin po kasi minsan sa bahay si Jenaline. Isang taon nang mahigit, naman, common sense naman. Nagpunta ka na dun sa bahay. Opo, sa bahay Bakit? ko lang tinitirahan po noon. Bakit ka nagpunta doon? Pinapakilala ka niya. Ha? Ay, pakilala na po niya sa kuya niya noon. Okay. So bakit sinagot mo pa? Si Neo, nakita mo na palang merong girlfriend.
Hindi ko naman po, ma'am, alam na may girlfriend na si Neo. Kasi nga po, ang pakilala lang po ni Neo sa akin, kaibigan lang po niya si Jenaline. Pero kayo na yon nung pinakilala mo, Neo. Si Jenaline, kayo na. Opo, kami ano. Anong sinabi mo sa kuya mo? Ano mo siya? Girlfriend po. Oh, sinabi naman palang girlfriend. Joyce, bakit ang sabi mo kaibigan? Ang sabi niya lang po sa akin, kaibigan niya. So bakit mo sinabing kaibigan para mapasagot mo si Joyce? Para mapasagot ko po siya. Oh, ang galing! So, hindi mo alam, Jenaline, na merong Joyce din? Ang alam ko po kasi sila po eh. Oo. Nung gabi na tumakbo sa'yo si Neo, anong sinabi niyang dahilan? Bakit siya nandun bigla? May tampuhan po silang magkapatid. Hindi naman po ako nag-usi sana. Hmm. Yun, basta tumapit po siya sa akin. Eh, syempre po, pababayaan ko po ba? So, tinulungan mo siya? Tinulungan ko Anong po siya. tulong na binigay mo? Naghanap po kami ng maubahang bahay. Mhm. Tapos yun nga po, dun po siya tumira. So, matapos ang ilang araw na pinaalis ka, Neo, naghanap kayo ng bahay ni Jenaline, paanong nalaman ni Joyce na nandun ka nakatira? Tinawagan mo si Joyce? Tinext mo si Joyce? Tinext ko po. Tinext mo, bakit mo siya kailangang i-text? Sino nagbayad muna doon sa boarding house? Namin po, siya po. Siya. Okay. Tapos, ano yung dahilan? Bakit tinext mo si Joyce? Kasi yung time na yun, naumusta lang naman po ako sa kanya. Sabi nag-text sa akin na gusto niya pumunta sa boarding house. Doon sa, Sino ang nagsabing gusto niya pumunta? Siya po. Sinabi mo yon, Joyce? Opo. So, nagkita kayo? Hindi alam ni Jenaline na nagkita kayo doon? Opo, hindi niya alam kasi sa trabaho po siya eh. Saka, stay-in po siya eh. Minsan-minsan lang siya pupunta sa bahay. Diretsang tanong, Joyce, nag-something-something na kayo ni Neo? Opo. Oh. Wow. Ang bigat nung belt. Ang bigat nung shoes. Naiintindihan mo ba? Natawa ako sa tawa ni attorney. Ang tanong ko ngayon, si Joyce ba o si Jenaline? Si Joyce po yung mahal ko eh. Si Joyce. Ang tanong ko, Joyce, si Neo ba o si Billy? Si Neo po. Si Neo po. Oh, paano kaya matatanggap ni na Jenaline at Billy ang katotohanang nagmamahalan sina Joyce at Neo? Pakawalan na kaya nila ang dalawa. Tanging ang trio tagapayo lamang po ang makakatulong sa kanila sa punto pong ito. Kung po pwede, wag muna kayong magsama. Tapos sila pa kayo. Mag-ipon muna kayo. Sama po. Magkano po ako? Magsasama na kayo. Ngayon, hindi pa po. Ayaw. Sa tita niya po siya nakatira. Kailangan maging maayos muna yung buhay niya bago kayo lumagay sa pagpapamilya. Wala ka pa bang naging dating mga girlfriend na yung sabihin mo na bukod kay Joyce na nasineryoso mo ng ganito? Kasi bata yan. Alam mo naman din yung kahihinat na ng isang relasyon na masyadong bata. Yan nga po na. Naisip ko rin Ilan po taon ba si Joyce nun? 17 lang. Alam po namin, attorney, na mahirap pero talagang mukhang kailangang tanggapin po ni Billy at ni Jenaline itong naging desisyon ni Neo at ni Joyce. Yung pa rin po ba ang desisyon nila? Tong si Neo, ayon sa pagkausap namin, ay handang humingi ng tawad sa kanyang kuya Billy at gayon din kay Jenaline. At maging itong si Joyce ay handa rin humingi ng tawad. At ang payo ko nga sa kanila, ang isang relasyon ay dapat pinagpapahalagahan. Kagaya yan ng isang kontrata na kapag pinag-usapan ng bawat partido, ay dapat tuparin ang usapan. Ang pag-ibig ay kagaya rin ng kontrata, hindi laruan. Kapag ikaw ay may commitment sa isang tao, dapat handa kang palagutan yan at hindi mo lolokohin yung tao. O ay ang nangyayari dito parang lokohan eh. Nakipagkasintahan itong si Joyce kay Billy, pero parang nagamit itong si Billy. Hindi tunay na hindi malinis ang puso ni Joyce nung siya'y sumama kay Billy. Eto namang si Neo,
yung kapatid niyang pinagkakautangan niya ng loob, ay ganun din ang kanyang tinuring, parang niloloko rin niya. So talagang naapi ang damdamin itong si Billy. Lalo naman si Jenalyn. So talagang sa puntong ito, may 2 pusong nasugatan na dapat maghilom ang sugat, pero aywan ko kung maghihilom ka agad-agad. Kaya nga hihintayin ko, miya-miya, kung hihinga ng tawad, itong si Leo at si Joyce sa kanilang pinagkasalanan. Sa pagkakataong ito, sana Joyce maintindihan mo na ang paghahanap ng tunay na relasyon, hindi lang yung sabihin mong puro pag-ibig. Kasi alam niyo, napag-alaman ko na itong si Neo ay ginawa na ang lahat nitong si Billy para siya ipasok ng trabaho. Pinasok na security guard, ayaw kasi medyo nahihirapan daw. So 3 o 4 na duty lang, ayaw na. At tinanong ko rin naman si Jenalyn at sinabi nga niya na wala daw trabaho tong si Neo. Paano ka mabubuhay ng ang magiging karelasyon mo, wala rin pala ipapakain sa'yo. Kaya siguro sa mga babae, hindi lang sinasabi natin na pag-ibig ang dahilan para sabihin natin na kayo ay makikisama sa taong ito. Palagi nga, kumisa nga, napapasobra din na yung pagiging practical side. Pero sa ganang akin, sana maintindihan nyo na lahat dapat balanse. From the psychological point of view na may kakayahan kayo na makipagrelasyon at dun sa sinasabi nating physical needs na kinakailangan, syempre, meron namang kakayahan din na masuportahan kayo yung mga basic needs nyo at para sa ganun, hindi kayo magkakahiwalay dahil importante yun eh. Importante yung pagkain, ang tirahan, yung kung ano man yung ibubuong yung pamilya, kailangan ng pera rin para kayo ay kahit paano makapagplano kung gusto nyo magpamilya. Hindi yung ganyan na sinasabi mo, Neo, na palagi kang nahihirapan. Kung palagi kang nahihirapan, sabi nga nitong si Billy, may trabaho ka naman dun pala sa Palawan eh. Ba't mo iniwan? Siguro kahit papaano, bigyan mo ng chance yung sarili mo na ipakita mo sa kanila na may kakayahan ka rin para sa ganoon. Makita namin na ikaw ay isang lalaking may paninindigan. Yun lang po. Alam mo, Neo, pwede ka magpalit ng kasintahan katulad ng ginawa mo na pinalitan mo si Jenalyn para kay Joyce. Ngunit hindi mo pwedeng palitan ang iyong kapatid. Kaya ito ng pagkakataon siguro na humingi ka ng tawad, lalong nagtingin mo pa ang pagmamahal mo sa iyong kapatid. Naging marupok kayo sa larangan ng pag-ibig. Hindi naman po tayo pinagbabawalan ng pag-ibig na umibig kahit kanino. Kinakailangan din makontrol ang ating emosyon, makontrol ang ating damdamin ng kung ano ang nararapat at tama. Kinakailangan magkaroon ng respeto sa lahat ng relasyon, lalong-lalo na ang ating relasyon sa Diyos. Yun lang po. Neo, mas naunawaan mo ba na ngayon na talagang naging masakit para sa kuya mo itong naging pangyayari na naging kayo ni Joyce? Opo. Oo naman. Gusto ko lang po magiging ng sorry. Sa mga ginawa kong, Kuya, sorry po sa ginawa ko kasalanan sa'yo. Sabi nga nila, tao lang tayo at nagkakamali din. Marahil siguro, Billy, talagang naguguluhan lang si Neo kasi parang hindi niya alam kung saan ba dapat pumunta yung buhay niya. Na parang, ako ang tingin ko parang baby. Pero alam mo, Neo, nasa edad ka na rin na kailangan matuto kang tumayo, kailangan matuto kang magtrabaho. Hindi mo pwedeng iasa lahat kay kuya. Kaya parang siguro, doon lang siya naguluhan, Billy. Pero alam mo, ang mahalaga naman dito ay yung relasyon ninyong dalawa bilang magkapatid. Humingi na naman ng tawad si Neo. Alam mo, tsaka medyo masakit yung ginawa, pero siguro dahil sa bilang isang banganay, matimbang para sa akin na kapatid ko siya. Sa masasabi ko lang, Tol, kahit ano man nangyari, napatawad na kita sa nagawa mo sa akin.
ang tanong na lamang ngayon, Joyce, ay kung handa ka pa bang makisama at makipagrelasyon kay Neo. Ngayong eto na, nalaman mo merong Jenaline at hindi pa kayang manindigan ni Neo at wala pa siyang trabaho. Siguro po ma'am, ayusin po muna namin yung mga boy namin para siguro may oras naman po siguro para dun. So Neo, kayo naman ni Jenaline, paano na? Jenaline, sorry talaga. Sa nagawa ko sa'yo kasalanan. Hindi ko yung siyasadya talaga yung nangyari. Hindi ko na mapigilan sarili ko, kaya nagawa ko yun talaga eh. Sana bigyan mo akong chance na mapatawad mo ako. Hindi ka masaya. Pababayaan kita. Or sana lang maging responsable ka na. Hindi yung parati kang kung ano yung gusto mo, yun lang. So pansamantala munang maghihiwalay kayo, paano ba? Wala na po talaga. Wala na talaga. Alam kong masakit ito para sa'yo, Jenaline. Pero ganun pa man, salamat dahil inuunawa mo si Neo. So may nais ka pa bang sabihin, Billy, kay Joyce? Nais kong sabihin na Joyce, alam mo naman na simulat sa pool, minahal kita. Siguro ang pagkakaiba lang natin, ano lang natin, malaking pagkagap lang natin sa isa't isa. Unang-una, siyempre, yung age natin, tsaka yung panahon na nasa trabaho ko. At wala akong masyadong panahon para sa'yo. Baka nawalan ka kasi ng mga sweetness at saka a cute moments. Siguro nga po. Hindi ka nagde-text ng where na you, eat na you, sleep na me. Bawal kasi yung cellphone na... Bawal ang cellphone nga, oo, sa duty. Oo. So baka yun ang kailangan. Kasi baka yun ang nakita kasi nga kay Neo dahil nga malambing, medyo bata pa. Kasi medyo magkalapit yung edad nila kaya baka siguro nagkapalagayan. Pero yun na nga, ang maganda dito may natutunan ka, Billy, kahit paano. At si Neo, lalong-lalo na. May napulot na napakagandang aral mula sa ating trio tagapayo. So maraming salamat at hangad namin ang maayos at magandang buhay ninyo pa matapos ang ating naging pag-uusap dito sa Face to Face. Salamat po sa inyo. Amin na po tayo mga kapatid, maraming bagay tayong natutunan sa ating isyu ngayong umaga. Ang pagiging magkapatid po ay hindi matatawaran dahil sa iisang dugo at laman na sa kanila po ay nananalaytay. At bilang magkapatid, natural lang ang pagbibigay ng tiwala sa isa't isa. Pero minsan, ang tiwalang ito rin po ang sumisira sa samahan. Dahil ang tiwalang ipinagkatiwala ay siya pa palang magiging dahilan ng pagtatraidor at pananakit sa damdamin ng isa. Pero mababawasan man ang tiwala, hindi pa rin po mabubura ang katotohanan na ang magkapatid ay mananatili pong magkapatid hanggang sa wakas. At para po sa ating face-to-face, heart-to-heart thought for the day, hindi dahilan ng pagiging magkapatid para angkinin ang pagmamay-ari po ng isa. At mga kapatid, kung naaalala po ninyo, ang isa sa pinaka makapagbagdamdamin pong episode natin dito na pinamagatang Amang Sadista, yung pong nakuhanan ng cellphone video ng mga kapitbahay, yung mga bata pong sinasaktan. Kami po'y nanawagan noon dahil nga po ang kanilang nanay ay nawawala po. Ang maganda po niya, napanood po iyon ng nanay ng mga bata. At pumunta po siya dito sa ating studio mula pa ho sa Bicol para makita po ang kanyang mga anak. Narito po si Aling Evelyn Sapanta. Ate Evelyn, magandang umaga po sa inyo. Umaga din po. Nung napanood po ninyo yung episode na yon, ano po ang naging unang reaksyon ninyo? Siyempre po nasaktan po ako dahil parang sanay na rin po kasi ako sa kanya eh. Kasi simula po magkaisip yung mga bata, ganun po ginagawa niya. Pati po sa akin. At ang isa nga pong sinasabi niya na kumbaga ikinasama po ng loob niya ay yung naging pag-alis po ninyo. Pangalawang alis ko na po to eh. Dahil yung unang alis ko po, sinaktan din po niya ako. Halos hindi po ako makapagsalita dahil pinisa po niya yung bibig ko dahil sumasagot po ako sa kanya. Bakit po pinili niyong maiwan ng mga bata? Gusto ko po silang isama, kaso
Kinuha niya rin po sa amin, sa tatay ko dun sa Litex. Dinala ko po yung anak kong isa. Sinundan niya pa rin po ako. Pinagmumura pa rin niya po kami doon, pati yung kapatid ko, tatay ko. Kailan po kayo huling nagkita ng mga bata? Bali 2009 po. Pangako po namin sa inyo na mismong ang aming pong staff ang sasama po sa inyo para po pumunta kung saan nakatira ang inyong mga anak at magkita po kayong uli at magkausap po kayo ng inyo pong dating kinakasama. Gusto ko po sana makausap yung mga anak ko tsaka makita ko. So gagawan po namin ng paraan na makasama po ninyo at makita ang mga bata. Maraming salamat po Ate Evelyn at sana nga po kahit paano ay makatulong po kami na maayos po ang sitwasyon ng mga bata po. Thank you din po sa face-to-face. Maraming salamat po. At mga kapatid, wag po kayong mag-alala dahil sasamahan po namin mismo si Ate Evelyn sa pagpunta po dun sa bahay ng kanya pong mga anak para po magkita sila. Maraming salamat din po sa pagsama nyo sa amin araw-araw dahil hindi nyo po kami talaga pinababayaan. Salamat po sa aking co-host na si Hans Mortel. Sa Dance Squad, B1 at B2, thank you. Sa ating pinakamamahal na trio, Tagapayo, ang mga Sausawero at Sausawera sa Broadway Studio, at sa mga bisita po nating nagtiwala at nagbahagi po ng kanilang kwento. Maraming salamat din po sa lahat ng mga Sausawero at Sausawera natin online, worldwide. Salamat po sa inyo. Happy viewing din sa Tabliso family kay Mrs. Rodora Crisostomo. Get well soon. At happy birthday sa aming gwapong staff na sina Richard Dagar, Francis Celones at Chupits! Happy birthday! Ako pa rin po ang inyong pambansang kapitana, ang inyong Chang Ami na nagpapaalala ang problema. Pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Para po sa inyo to, mga kapatid. Merong Nora Honor. Yung Lenlen na yun, yung malaking bangaw niya sa mukha niyan. Kasi may nunal. Kala ko si Ate Guy may kinalaman. May himala! Kulang siya ng 100. Wala siyang pang-abono. Yun na lang yung pinang-abono niya doon. Nangyari, ilang beses na kayong nag-something ni Umod? 9 beses na. Si Mister, natakam nga lang ba? Nagubad po sa harapan ka, landip to kayo po. Masaya ka na pinag-aawayan ka? Hindi po. Habang si Mrs. gustong isalba ang pamilya. Tinitiis ka niya kasi ayaw niya na lumaki ang anak ninyo nang walang ama. May other woman na, may other Becky pa. Gawa niya pa ako. Face to Face, ngayong Miyerkules, 10:30.